Paano ba mag-apply ng DTI certificate or business name through online? Ayan, kung kayo mga negosyante na gusto nyong magkaroon ng permit at isa sa kukunin nyo po na kailangan, requirements po sa ating mayor's permit ay itong DTI. Kung tinatamad kayong lumabas o kaya ay minsan nagpipicture pa tayo para makakuha ng DTI, pwede naman siyang gawing online na kahit kayo mismo kayang-kaya nyong gawin. Kung ito ang mga tanong nyo or ito yung gusto nyong gawin, panoodin nyo ang vlog na to. Hi, it's me again, Kuya Renan, para bigyan kayo ng mga tips and tricks na ngayon nyo lang malalaman. Paano nga ba tayo kukuha ng DTI certificate or business name certificate through online? Unang-una, ayan, kung may cellphone kayo or laptop or computer, i-search nyo lang tong BNRS or Business Name Registration System sa Google. Pag nyo na, pindutin nyo lang yung BNRS na yan at yan, lalabas na kayo dito sa kanilang site ng DTI. Nandyan, meron dyang registration, pindutin nyo lang yung registration o kaya sa kababaan, meron doon registration din. Pag napindot nyo na yung registration, ang gagawin nyo lang, i-agree mo lang. Yan. I-agree nyo lang yung kababaan, i-scroll down, then agree. Pagka-agree nyo, yan yung lalabas. Yan. Pipil upan nyo lang tong mga nandito. Andyan yung mga personal information. Kung kayo ay stateless, inon nyo lang yan. Kung di kayo stateless, refugee, kung di kayo refugee, then citizenship, Pilipino, pangalan, pagitna, apelyido. Kung walang pagitna, pindutin nyo lang yung clear box na lang dyan. Birthday nyo, civil status, then gender. Mahalaga dito yung email address. Make sure na yung email address na ilalagay nyo ay active. Kasi dyan po isesend yung inyong DTI certificate. Pag hindi active ang nilagay nyo dyang email, automatic, hindi nyo makukuha ang inyong DTI certificate or hindi nyo siya madadownload. Kaya po make sure na active po siya. Pag okay na, ayan, i-ano nyo lang, i-agree nyo lang, or next, then ito ang lalabas. Dito may pamimilian kayo kung siya ay barangay level, municipality level, regional level, or national level. Madalas kung sari-sari store, pwede na siya sa barangay level. Pag barangay level, doon lang tayo pwede maglagay ng ating mga negosyo. Kung saan lang tayo barangay, naka-establishment. Pag lumipat kayo ng ibang barangay, ikukuha nyo ng another DTI. Kasi pag barangay level, kung saan lang kayo barangay naka-registered, doon lang po tayo pwedeng magnegosyo. Itong municipality level, within the municipality ng inyong area. Halimbawa, mayroon sa barangay 1 kayo naka-registered, then gusto nyo maglagay, mag-branch, or lumipat sa ibang barangay, okay lang yon, basta within the municipality. Regional, kung ano nakakasakop ng region nyo, ay halimbawa dito, Calabarzon, buong Calabarzon, pwede tayo mag-put up ng ating negosyo or maglagay. Hindi na kailangan ikuha ng DTI, yan na yung inyong gagamitin. At national po is buong Pilipinas na siya, pwede nang magamit sa buong Pilipinas at hindi nyo na kailangan kumuha ng another DTI. Then yun nga, paglaki ng inyong scope ng business, paglaki rin ng babayaran. Barangay level, 230, municipality level, 530, regional, 1,030, and national po is 2,030. And yung reservation po ng inyong pangalan, dahil pangalan po ang nire-register nyo sa DTI, pag barangay level lang, doon lang po nakareserve ang pangalan nyo. Pag may ibang gumaya na ibang barangay, magagaya po ang inyong pangalan. Ano po, kung importante sa inyo ang pangalan ng inyong business at parang talagang gusto nyong alagaan ng inyong pangalan ng inyong negosyo, mas maganda kung ina-national nyo. Pero yun nga, kung mga small business lang, kagaya ng sari-sari store, mga parang yung mga pang-barangay lang talaga na hindi pa siya talaga parang e-expand or hindi pa siya talaga yung sa tingin nyo ay lalago, okay lang siya na barangay level na 230. Pero kung may posibilidad, mag-branch, mag-expand ng inyong mga negosyo, increase nyo na ang inyong scope ng inyong mga business. The next, scroll down nyo lang. Ang pinili ko is barangay level, kaya ang lalabas, may pipilapan tayo dyan na regional, municipality, or barangay. Kung saan barangay kayo naka-business. Pero pag municipality level ang inyong pipilap doon sa scope, automatic, municipality level lang ang inyong ilalagay dyan. Pag regional, hanggang regional lang ang inyong makikita dyan. And pag national, wala kayong kailangan ilagay na address kasi buong Pilipinas pwede kayo mag-put up ng inyong negosyo. Okay? Dito sa dominant name, ito yung pangalan ng inyong negosyo.
ano po, kung anong gusto niyo ipangalan. Then dito sa business descriptor, yung nagde-describe sa inyong negosyo or kung ano yung negosyo nyo. Halimbawa, sari-sari store, cellphone store, meat shop, yun yung descriptor na kailangan may naka-indicate kung ano talaga yung inyong business. Okay? Doon sa pangalan, anything, kung ano yung pangalan, basta hindi siya magkakaproblema sa kanyang pangalan. Pag na-check nyo na kung okay na yung pangalan niya, ibabalidate yan. Itataray ko to, Renan lang, check natin kung available. Yan. Pag na-validate nyo na at walang pula naman, yan. Pag okay naman, pwede nyo na po siyang idiretso or i-next. Pindutin yung next. Then sa next na yan, may dadating po diyang code. Okay? Yung code na yan ay i-copy nyo at yan ay mahalaga. Kasi yan yung inyong reference code. And next, yan, pipilapan na po natin to. Ito naman po ay business information at resident information. Business address, pilapan nyo lang yung mga nandyan. Ang mahalaga po dyan ay yung makikita nyo may asterisk na pula. Yung mga may asterisk na pula, kailangan po na siya po ay may fill up. Yung wala namang asterisk, optional po kung meron kayo or wala. Pwede nyo hindi fill upan. Ano po? Then yan nga po, business address, personal information, then resident address. Ayan. Pag okay na po sa inyo yan, pag napilapan nyo na, punta lang kayo dito sa next. Okay? Pagka next nyo, yan, lalabas yan, i-double check nyo ang spelling. Lahat ng spelling, pangalan, apelyido, panggitna, birth date, lahat. Kasi once na nabayaran nyo na yan, yun nga, mahihirapan na tayo magpa-edit or magpabago. Kaya make sure na okay po lahat ng information na nilagay nyo, walang mali. Then kung okay na siya, pwede nyong i-next. Pero kung may nagkamali nga kayo, i-cancel nyo lang yung transaction para panibago kayong fill up. Ano po? Pag okay na, next natin. Then, confirm and proceed. Yan na. Meron niyang undertaking, pwede niyong basahin para alam nyo ang ruling ng ating ng DTI Business Name Registration. Pag nabasa nyo na, meron diyang proceed, cancel transaction, download. Pag ayaw nyong ituloy yung inyong transaction, i-cancel nyo lang. Pag gusto nyong i-download yung pinilapan ninyo para may tatago kayong form na pinilapan, pwede naman, download nyo lang. Then pag proceed nyo, dyan na po ang kasunod yung for payment na. Pipili kayo dito kung anong gagamitin yung pambayad. May iba't iba po silang online payment option. Una, GCash. Ikalawa, Mastercard, Maya, Land Bank, DTI Teller. Yung DTI Teller, pupunta po kayo sa mga provincial office. Kaya mas the best, GCash, Maya, kung may debit credit card, okay tayo, or Land Bank Biz. Okay? Pag okay na tayo, i-proceed payment nyo at lalabas po dyan ay yung QR. Yan, may lalabas dyan na QR. Paglabas ng QR, i-scan nyo lang. Or kung cellphone ang gamit nyo at yung cellphone na gamit nyo ay yung may GCash kayo, i-open nyo lang yung inyong GCash. Okay? Pag nabayad nyo na, may lalabas dyan na ganyan. Hihingi ng code sa inyong email na ginamit. Pupunta lang kayo sa email nyo at kukunin nyo yung reference code or yung code na kailangan nyo. Pag nailagay nyo na, i-next nyo lang at yan na. Sa kababaan, andyan yung inyong certificate, i-download nyo lang. Pero nga, pwede namang meron din naman yung extra copy sa inyong email ng inyong certificate. Bali, dalawa yan. Meron kayong copy sa inyong email, meron din copy dyan sa site. Kaya anytime na mawala or kailangan nyo ng copy, pwede kayo mag-print kung sa inyo pwedeng paggamitan. Ano po? Ayan. Okay? Hopefully makatulong yan sa inyong pag-apply ng DTI certificate. Hindi nyo na kailangan pumunta pa sa DTI. Hindi nyo na kailangan pang mag-pixel pa. Kasi easy access ang kanilang website para makakuha po tayo ng DTI Business Name Registration para diretso na kayo sa Mayor's Permit. Hopefully nakatulong tong ating vlog na to and share nyo sa mga kakilala nyo na may negosyo at gustong i-apply ang kanilang permit. Ayan, maraming salamat!